Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Good news para sa mga commuter na madalas sumakay sa LRT2 dahil inilunsad na ang cashless payment sa LRT2 Ligarda Station para sa mas mabilis na pagbabayad. Kumuha tayo ng detalye niya. Nasa linya ng telepono si JM Thompson. JM? Joshua, mas pinadali na nga yung araw-araw na biyahe ng ilang commuter na sumasakay sa LRT2 Ligarda Station. Dahil ngayong araw, opisyal nang inilunsad ang cashless mode of payment kung saan may option na ang ating mga kababayan na magbayad gamit ang iba't ibang partner banks and organizations. Layunin itong programa na maibalik ang oras na nauubos ng mga commuter sa tuwing sila ay kumikila para sa LRT card. Dahil din sa pagkakaroon ng card shortage, sila magbababay card shortage at hello card promos. Dahil ang mga katuwang na bangko at ibang private financial institution ay pwede nang gamitin pambayad ng pamasahe gaya ng bank card at iba't ibang wallet. Matutulungan din ang cashless payment na ito na matukoy ng pamahalaan ng mga lugar kung saan mas kailangan ng dagdag na biyahe sa mga istasyon. Ayon pa sa Department of Transportation, ito ay simula pa lamang ng pagpapaiksim ng mga pagpipilian ng mga computers sa pagbabayad sa tuwing sila ay sumasakay ng LRT. Kagaya na lang ni Mikaela, bilang estudyante, malaking bagay na mayroon ng pagpipilian ng kanyang pagbabayad dahil minsan nakakaapekto ang pila na kanyang ginugugol sa tuwing siya pumapasok sa eskwelahan. Super makakadali siya since cashless na siya. Like, hindi na kailangan bumunot lagi sa bag. Tapos, on the go na siya, parang pupunta ka lang ng counter, babayad. Tapos yun na, okay na. Isa lang si Mikaela sa mga magkakaroon ng kahit papano'y ginhawa sa tuwing sila ay nagko-commute. Joshua, patuloy namang sinisigurado ng Department of Transportation ang kanilang mga programa na makatutulong sa ating mga kababayan na mapadali at mas maging magaan ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Joshua? Maraming salamat, JM Thompson. Samantala na mataan sa bulkang Mayon ngayong umaga ang lava effusion na sinamahan ng pyroclastic density currents o uson ayon sa PHIVOLCS. Naitala ito ng ahensya bandang alas 6:30 ng umaga hanggang bago mag alas 7. Naranasan din ng mga residente sa Barangay Bonga sa bayan ng Bakakay sa Albay ang pagbagsak ng abo dulot ng patuloy na uson ng bulkan. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na mag-face mask at iwasan munang lumabas ng mga bahay. Ito na ang ika-189 na araw na sunod-sunod na aktibidad ng bulkang Mayon. Nananatili namang umiiral ang Alert Level 3 at mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Patuloy ang pagdiriwang sa ika-10 anibersaryo ng arbitral victory ng Pilipinas laban sa China patungkol sa West Philippine Sea. Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang flag raising ceremony sa Cebu City ngayong araw, July 13, kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Cebu. Ang pagdalo ng kalihim ay bahagi ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award na may temang Dekada ng Batas, Hindi Dahas. Isa ang Cebu City sa nagdeklara ng West Philippine Sea Victory Day noong ika-12 ng Hulyo. Agad na iniutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng technical assessment sa nasunog na Kulyat Bridge sa Congressional Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Nitong Sabado, July 11, naiulat ang sumiklab na sunog sa tulay kung saan apektado ang ilang pamilyang naninirahan sa ilalim at paligid nito. Inasikaso naman agad ito ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at iba pang ahensya at kasalukuyang nananatili sa evacuation center na inaasahang maililipat sa maayos at permanenteng pabahay ng lungsod. Nananatili namang sarado ang bahagi ng Kulyat Bridge para sa mga motorista habang kasalukuyang kinukumpuni ang nasunog na tulay. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, magsasagawa ang ahensya ng temporary repairs sa umangat na bahagi ng aspalto sa tulay at patuloy na inaaral ng technical team ang structural integrity nito. Nang sa gayon ay mabuksan na ang tulay sa mga motorista. Sa iba pang balita, pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng libreng tig sa 10 kilong bigas sa mga benepisyaryo sa Malabon City. Ang programang ito ay bahagi ng programa ng pamahalaan na Mula sa Puso para sa Pamilya Initiative. Tinataya na sa 30,000 Malabueños ang makatatanggap ng libreng bigas bilang bahagi ng Local Government Support Fund. Malaki ang may tutulong ng programang ito, lalo na sa mga pamilya nangangailangan upang matiyak
na sapat ang supply ng pagkain at mabawasan ang pasanin ng mga mamamayan sa araw-araw. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.